Maraming beses na natin itong naririnig. Life is a journey. Totoo naman, di ba? Tayo'y naglalakbay. Tayo'y nakikipagsapalaran. It's about moving forward. At ito ang napansin ko. Ang mga taong pinakamatagumpay at umuunlad sa buhay ay hindi nakabitin sa ilang bagay. Nalaman ko na hindi sila nagpapaapekto sa 8 partikular na bagay na ito. Suriin natin ang 8 bagay na ito at tingnan natin kung paano ito makakatulong sa atin kung hindi tayo magpapapigil sa 8 bagay na ito. Number 1. Takot sa kabiguan. Kapag takot ka sa kabiguan, yan ang pangunahing hadlang kung bakit hindi ka makaabante. Kung gusto mong umabante sa buhay, ibahin mo ang pakikitungo mo sa kabiguan. Yan ang napansin ko sa mga matagumpay na tao. Hindi sila takot mabigo. Sa halip, nakikita nila ito bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang paglalakbay. Think about it. Failure is not the end of the world. It's a learning opportunity. It's a chance to grow and improve. Isa itong stepping stone tungo sa tagumpay. Kailangan mong alisin ang iyong takot. Kailangan mong mag-take ng risk. Kailangan mong sumugal sa buhay. Kailangan mong sumubok ng mga bagong bagay. Kailangan mong sumulong. Manalo o matalo, bahala na. At least sumubok ka. Don't allow the potential for failure to stop you from pursuing your goals. Number 2, material na bagay. Kailangan kong maging honest sa'yo. Gusto ko ang buhay na meron ako ngayon. Nabibili ko na ang gusto ko. Ngunit natutuhan ko na ang labis na pagpapahalaga sa material na bagay ay maaaring makahadlang sa ating pag-unlad sa buhay. Sa panahon natin ngayon, sa ating materialistikong kultura, maraming tao ang naaakay na maniwala na ang pera ang tunay na pinagmumulan ng kaligayahan. Dahil dito, kapag wala silang sapat na mga material, ay nakadarama sila ng kalungkutan o pagkabigo. Kaya ginawa ko ang video ito dahil gusto kong ipaalam sa inyo that you have the source of contentment and happiness within yourself. And that's related to nurturing your natural inner values. Huwag mong itali ang sarili mo sa mga material na bagay. Hindi ka makakausad kung dyan ka lang nakapokus. There's more to life. Lahat ng material ay mapapalitan. Makikita mo yan ulit. Pero ang oras na sinayang mo sa kakapokus sa pansamantalang kaligayahan ay hindi na maibabalik pa. Time is priceless. Pero hindi ko naman sinasabi na dapat wag kang bumili ng mga bagay-bagay. True fulfillment is about realizing that the path to happiness and success is not paved with material possessions. Hindi naman masamang magkaroon ng material na bagay, pero wag mo namang ibuhos lahat ng focus mo sa isang bagay lang. Bigyan mo ng space ang utak at puso mo. Doon tayo mag-focus sa mga bagay na tunay na mahalaga. At ano ito? Growth, connection, pakikipagsapalaran, at syempre, moving forward on our journey through life. Number 3, ang kahapong nagdaan. Real talk lang, kung ano ang nangyari, nangyari na. Tapos na ang lahat ng yun. Ang kahapon ay parang balita na kahapon ipinalabas. Wala na. Tapos na ang pangyayaring yun. Gayunpaman, napakarami pa rin sa atin ang kumakapit dito. Palagi pa rin nating iniisip ang ating mga pagkakamali. Palagi nating iniisip ang magandang nangyari sa nakaraan. Ito ang dahilan kung bakit marami sa atin ang hindi nakakapag-move on. But those who really crush it in life, they don't dwell on the past because everything is constantly changing. Nothing is permanent in this world. May bago na naman tayong mararanasan. Magbabago rin ang ating emosyon. Magbabago rin tayo dahil may matutunan tayong bago. That's what we called impermanence. Everything that comes also goes. Everything that lives must die. And everything that is created will crumble. Accepting this concept can radically change the way a person sees the world and lives their life. Kaya let go na natin ang ating nakaraan. Huwag na nating hawakan yun para hindi tayo mabibigatan. Stop letting old mistakes define you. Stop longing for a time that no longer exists. Iwan mo na ang kahapon mo. Pero kailangan mong bitbitin ang mga natutunan mo para magamit mo sa ngayon. And then, move on na. Mag-focus ka na sa presenteng araw at paghandaan mo ang kinabukasan. Because that's where progress happens. That's where we can shape our lives. Number 4, seeking approval. Stop seeking approval. Alam ko na tayong lahat ay gusto na may magkakagusto sa atin. Gusto na may magkakagusto sa ginagawa natin. But there's a difference between wanting acceptance and needing approval. Hinding-hindi ka makakausad sa buhay kung palagi ka lang naghihintay ng approval ng ibang tao. Dapat ipasok mo sa kokote mo
na may magkakagusto man sa'yo o wala, hindi na importante yon. As long as you accept yourself as you are, without judgment, it's about acknowledging your strengths and your weaknesses, and understanding that your worth is not dependent on the opinions of others. Kapag patuloy kang naghahanap ng pag-aproba, it means you're not fully living your own life. Ibig sabihin lang yan, nabubuhay ka para sa iba. Hinuhubog mo ang iyong sarili upang umangkop sa kanilang mga inaasahan. This can hold you back and prevent you from pursuing your own goals and dreams. Letting go of the need for approval allows us to live authentically, allows us to follow our own path. Huwag na nating hintayin kung anong sasabihin nila bago tayo kumilos. Let's have the courage to move forward, regardless of what others might think. Number 5, ego. Ego, ang maliit na boses na naririnig natin sa ating ulo, na nagsasabi sa atin na tayo ay mas mahusay kaysa sa ibang tao, o na kailangan nating protektahan ang ating imahe, at kailangan nating protektahan ang ating pride sa lahat ng panahon. Yan ang sisira ng ating sarili. Ego is the source of so much worry, anxiety, and suffering. Your ego's job is to feel important. Its survival depends on it. Your ego needs to fight and defend itself. The ego needs negative situations to arise so it can have something to do, so it can have something to worry about or something to change. So even if you're happy, your ego will already be looking for an issue to cling to. It forces us to believe that we are what we are, only in comparison to others. We spend energy believing this fiction. But those who continually move forward in life, they never let their ego hold them back. Number 6, kinukontrol ang lahat. Madalas tayong kumakapit sa ilusyon na kaya nating kontrolin ang lahat ng bagay sa ating buhay. Ngunit ang katotohanan, ang takbo ng buhay ay hindi mahuhulaan. At ang pagsisikap na kontrolin ang bawat aspeto ay hindi lamang nakakapagod, ngunit imposible rin. Tanggapin na lang natin kung ano ang mga nangyari sa buhay natin. Life is not perfect. Tanggapin natin yon. Hindi natin mahuhulaan ang takbo ng buhay. Huwag tayong matakot. Tanggapin natin yon. Pilit mong kinukontrol ang mga nasa labas, pero nakakalimutan mo ang isang bagay na pwede mong makontrol. Ang iyong reaksyon. Kahit anumang pagsubok ang dumating, huwag kang matakot. Ang reaksyon mo ang dapat mong kontrolin. That's the ticket to freedom, growth, and moving forward with purpose. Number 7, pagpapaka-perpekto. It's not healthy to strive for perfection. If we think everything has to be perfect for us to start, we are likely to let ourselves down. As perfection is and will always be an unattainable goal, it's a dangerous illusion. Kung gusto mong umasenso sa buhay, huwag mo nang hintayin ang perfect timing. Gawin mo na ngayon. Don't buy into the perfection myth. See imperfection as part and parcel of being human. View it as a chance to level up and become even better version of yourself. Kung nagsusumikap ka para sa pagiging perpekto, maaari itong humantong sa stress, pagkabalisa, at kawalang kasiyahan dahil imposibleng makamit ang walang kamali-mali na mga resulta sa bawat aspeto ng buhay. Kita mo yan? Kung i-let go mo ang paghangad ng pagiging perpekto, pinapalaya mo ang iyong sarili mula sa hindi makatotohanang mga inaasahan at nagbibigay ng puwang para sa pagkamalikhain, pagbabago, at self-compassion. This mindset enables you to navigate challenges with resilience and adaptability, ultimately leading to greater fulfillment and success in life. Number 8, sobrang busy. Sa ating hustle and bustle na lipunan, ang pagiging abala ay madalas na nakikita bilang isang karangalan. Ngunit sa totoo lang, kung gusto mong makausad, huwag mong hayaan ang iyong sarili na ma-stuck sa pagiging abala. Magkaiba ang busy sa productive. Wala pa rin magandang mangyari kung busy ka nga, kung hindi ka naman productive. Mindfulness teaches us the value of slowing down, of just being in the here and now. It's in those chill moments that we can really think things through, that we can find some clarity and make smart choices. Those who are always making progress swear by the importance of mindfulness. They know being busy doesn't always mean getting stuff done. They make room for reflection, for being mindful, and for just being in the moment. Thus, don't fall into the trap of non-stop busyness. Maglaan ka rin ng oras para magpahinga. It's not time wasted. It's time well spent.